transcript ng tatlong hearing. Andito rin yung iba't ibang dokumento na naipon namin, yung iba't iba pang katibayan, at sana makatulong ito na maibalik ang isang Pilipino sa sariling bansa. Ma'am, ano yung kanya? Senate Committee on? Committee on Foreign Relations. Ako po yung chairman. Sige. Ako. Saan yung gate? Malapag na lang natin yan. Picture lang namin, ma'am. Ang bilis ninyo, paano niyo lalaman nandito na ako? Ma'am, pwede mo bang i-mention, enumerate kung sino po yung mga pangunahin po natin na Well, tulad ng nasabi ko noon, si Secretary Boying Remulla, unfortunately kasama Secretary John Vic Remulla ng DILG, ang ating Chief PNP, General Malbil, General Torre ng CIDG, at saka si Ambassador Lacanilao. Ma'am, pwede po ulit lang, sorry. Ano pong i-file natin ngayon sa Ombudsman? Well, pinafile ko, tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte, na tinangay siya hanggang sa Hague at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas, at pati sa international law. Kaya mananagot, kinakailangan kung mapatunayan ang lahat na ito, ang ilang napakatataas na opisyal natin, 2 cabinet member, ang Chief of Police, si General Torre at si Ambassador Lacanilao. Senator, bakit na po natin piniling dalhin dito po sa tanggapan ng Ombudsman itong ating reports? Kasi alam naman po natin na kapag may paglalabag ng government officials, kinakailangan dalhin sa Ombudsman. Siya yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng ating mga batas na mag-imbestiga at parusahan ang mga opisyal sa gobyerno. Iwala naman po tayo, Senator, sa Ombudsman na magiging maayos po yung kanilang isasagawang investigasyon dito po sa ating dinalang Yes, naniniwala ako ng Ombudsman natin ay walang bias, walang takot na parusahan yung karapat-dapat parusahan. Ano pong violation ng batas ang nasa report niyo, ma'am? Yes, iba-iba to. Depende na sa Ombudsman kasi hindi naman kami nagkakaso sa Senado. Sa amin, in aid of legislation para sa pagbabago ng iba't ibang batas, sa pag-aamyenda ng mga dating batas at yung oversight. Kaya yung nandito, sa ngayon, nakikita ko, yung Graft and Corrupt Practices Act, pagkatapos yung labag sa Revised Penal Code, at saka iba't iba pang mga batas na sa tingin ko, linabag. Sino po, Senator, yung pinakamabigat po yung inihain nating reklamo sa mga opisyal po? Lahat po sila mabigat, kaya nandito ako. Thank you. Yun lang po. meron pong actions after dito? Kasi sinabi niyo rin po sa Senate hearing na bukod sa Ombudsman, magpa-file din kayo sa mga korte. Meron po ba kayong plano? Hindi ko maalala na may ganun. Ang alam ko talaga sa Ombudsman ang pangunahing hantungan ng mga kaso kontra sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Minsan inginin po namin ang inyong reaction. Sinabi po ni Attorney Kaufman na gagamitin po yung inyong mga Senate report doon sa defense nila sa ICC. Yes, nagpapasalamat naman ako at kinilala ni Attorney Kaufman na yung ating mga hearing, kahit hindi sinisiputan, may gamit naman para sa ebidensya, para maiuwi ang ating dating Pangulo at humarap sa husgadong Pilipino, hindi sa mga dayuhan. So willing po kayo magbigay din ng kanilang report sa kanila? Oo naman, kung kinakailangan, talagang ipapaabot ko sa lalong madaling panahon. Basta makatulong at ang alam natin, ang sino man Pilipino ay may karapatan manatili sa sariling bansa at ipagtanggol ng sariling husgado. Sen, pahayag natin dun sa mga ating mga kinakasuhan po. Nasa kamay na ng ating ombudsman, kilalanin natin at sana hindi katulad doon sa Senate hearing ay mag-cooperate naman at magtulungan tayo para malaman ang katotohanan. Will this case help the speedy release of the president from the ICC It's our custody? hope that with these hearings we were able to get
some facts, some documents, testimonies, a lot of admissions from the government side. At saka ngayon, ginagamit ito ng mga husgado sa The Hague at si Presidente Duterte ay sana maipalaya. Yung tanong ng jurisdiction, yung possibility of interim release, lahat yan nandyan. Hindi ako nawawala ng pag-asa dahil ito ang nangyari sa tatay ko, sa amin. Kinidnap rin kami, nakapunta kaming Hawaii ng hindi oras at talagang importante na ipaglaban natin. Huwag tayong susuko, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi maiuwi natin yan.